Kinben Book 5, Chapter 40. 101-98 ang naging score nang maipasok pa ni Calvin Barrientos ang bonus shot niya. Napaseryoso nga si Coach Recto at dahil may natitira pang 2 minuto at 10 segundo ay ayaw muna niyang isugal si Henrik. Matapos ang pagtawag niya ng timeout ay pinaupo niya ito. Ipinasok nga niyang kapalit ni Ramirez si Robert Uy, isang 6'5" na defender na nakuha nila mula sa labas ng Ormin. Ito ang pagbabantayin nila kay Barrientos. Si Granger, Gardiano at Magsaysay ay nanatili dahil mga scorers din ang mga ito at nanatiling si Salonga ang sentro. Si Barrientos lang ang trabaho mo. Sabi nga ni Coach kay Uy na tumango naman. Sina Jeric nga ay napatingin pa kay Henrik na makikitang parang nainis dahil sa nangyari. Relax ka lang, tayo ang mananalo sa game na ito. Hindi lang naman ikaw ang gustong manalo rito, pati kami. Sambit ni Jeric at napatango naman ang mga kasama nito. Maririnig nga sa loob ng venue ang malakas na chant ng mga manonood. Defense! Defense! Ito ang sigaw ng marami. Ipinaparamdam na nga nila sa kalaban ng Divers ang kanilang lakas. Makikita naman nga si Coach Salome na may strat ng sinabi sa kanya mga players na tanging si Calvin lang ang hindi nakinig. Mahaba pa ang oras, umatake kayo. Seryosong winika ni Coach Salome. Rare, ang playmaking mo huwag mong basta kakalimutan. Huwag mong basta ibigay ang bola kay Calvin. Bulalas pa nga ng kanilang coach na ikinatango ni Marquez. Umayos na nga ang mga players ng Divers sa pagdating ng mga kalaban. Napatingin nga si Barrientos sa lumapit sa kanyang si Uy. Hindi niya maalala kung naglaro ba ito noong nakaraang game ng Ormin pero ramdam niyang kaya niya raw ito. Pinatalbog nga ni Granger ang bola at agad siyang binigyan ng screen ni Magsaysay. Dito na nga mabilis na kumilos si Gardiano at nag-cut ito papunta sa ilalim ng basket na mabilis namang hinarangan ng ilang players ng Divers. Makikita na nga rin ang pagkilos ni Salonga. Kaso, nang popostehan na niya ang katapat niyang backup center, ay doon na nga siya napaseryoso dahil hinihila nito ng patago ang kanyang jersey. Si Magsaysay naman ay mabilis na kumawala mula sa bantay nito at sa pag-penetrate ni Chavez sa ilalim ay dito na nga niya ginawa ang isang extra pass. Tumapon palabas ang bola at diretso ito sa kanilang 3-point shooter na pagkasambot ay agad na tumalon para tumira. Umalingaw-ngaw na nga lang ang pagtama ng palad ni Barrientos sa bola. At ang mga manonood ay napa-cheer ng malakas dahil sa defensive play na iyon ng kanilang ace player. Tumapon ang bola papunta sa side ng Divers at makikita nga ang mabilis sa pagtakbo ni Marquez na hinabol agad ni Gardiano. Si Uy naman ay si Barrientos ang dinikitan at dito na nga napaseryoso si Calvin dahil hinarangan din siya ni Magsaysay. Si Gardiano naman ay mabilis na hinarangan si Marquez at dito na nga bumigla ng sidestep si Rare. Nagkatinginan nga silang dalawa sa mata at makikitang nahuli ni Gardiano ang galaw nito. Tatama na nga ang kamay nito sa bola nang biglang lumangit-ngit ang sapatos ni Rare. Bigla itong tumalikod at isang spin move crossover papunta sa kaliwa ang kanyang ginawa. Naiwanan niya si Gardiano at nang mangyari iyon ay makikita naman ang kalmadong panonood ni Calvin. Hindi na raw niya kailangan pang tumakbo para tulungan ito dahil alam niya sa kanyang sarili na magaling ding manlalaro si Rare noon pa man. Pumasok ang bola sa basket ng isang libreng layup ang gawin ni Rare. Nagwala nga ang crowd dahil isa na lang ang lamang ng Ormin at pumasok na nga rin sa huling 2 minuto ang game. Ang bawat manlalarong nanonood ay nakaramdam ng excitement sa mangyayari sa dulo. Hindi kasi nila pwedeng sabihing mananalo na ang Divers dahil wala si Ramirez. Magagaling na players pa rin daw ang kakampi nito at dito na nga bumalik sa Ormin ng bola. Si Magsaysay at Gardiano naman ay mabilis at tumakbo para iwanan ng kanilang mga defenders. Pagkakita nga ni Chavez kay Magsaysay ay isang bounce pass ang kanyang ginawa rito. Automatiko namang nag-react si Marquez at dito na nga napangiti si Chavez dahil fake lang iyon. Inatake na naman nga ni Granger ang basket at sa pagkakataong ito ay bigla siyang huminto at nagpakawala ng isang 2-pointer na nagpatahimik sa mga manonood.
103-100 ang naging score matapos iyon. At pagkasambot pa lang ni Rare sa bola ay ramdam na niya ang depensa ni Chavez. Kaso biglang lumitaw si Barrientos para sa screen at dito na nga nagkaroon ng switching at napaseryoso si Rare nang hindi siya binantayan ni Uy, bagkus ay isang double team defense ang ginawa nila kay Calvin. Loko ang mga ito iniwanan si Rare. Sambit nga ni Barrientos at makikita ngang nagpakawala na si Marquez ng isang long 2. Ang mga manonood na napatayo ay biglang nang hinayang dahil nagmintis iyon at napakuyom naman si Coach Salome dahil sa nangyari. Epekto raw siguro ito ng pagod at makikita nga sa ilalim ng basket ang malakas na pag-rebound ni Salonga sa bola. Kasunod din noon ay ang pagtakbo ni na Chavez, Magsaysay at Kirjano sa side nila. Naging si Ramirez nga ay napatayo upang i-cheer ang kanyang mga kasama. Ibinato nga ni Salonga ang bola kaso napaseryoso ang lahat nang tumalon si Barrientos sa harapan ng sentro ng Ormin. Hinagaw niya ang bola at ang team ng Tamaraws ay napaseryoso nang mabilis na umatras si Barrientos papunta sa 3-point area. Tumalon siya at napangisi siya nang lumitaw sa harapan niya si Uy. Hinintay niya ito at nang makita ito ng mga players ng Ormin ay doon na sila napaseryoso dahil isang pain lang pala ang ginawa ni Barrientos. Sa pagdating ng katawan ni Uy ay doon palang tumalon si Barrientos at doon na niya pinakawalan ng bola gamit ang isang malakas na pagbitaw rito. Sumilbato agad ang referee at kasunod noon ay ang pagtama ng bola sa board at ang sunod na nangyari ay ang nagpasigaw sa mga taga-Palawan. Pumasok ang bola sa basket. Basket counted. Sigaw ng referee at ang napaatras na si Barrientos ay napailing pa sa harapan ni Uy. Ang mga players nga ng Palawan Falcons ay napakuyom sa pinamalas ni Barrientos at makikita nga rin ang pagngiti ni Aguilar. Ganyan dapat ang maging laro mo, Calvin, sabi nga nito, at si Derek Soko naman ay napangiti na lang ng pasimple. Si Calvin dapat ang maging face ng Palawan basketball. Kaso hindi ko alam kung bakit wala siyang interest na mangyari iyon. Nasabi na nga lang ni Derek sa sarili habang pinagmamasdan ang pagpunta ni Calvin sa free throw area. Ni wala man lang makikitang selebrasyon dito matapos ang kanyang ginawa. Mas lalong nagwala ang crowd nang ipasok pa ni Barrientos ang bonus shot. Nagtagumpay nga ang 4-point play nito na naging dahilan upang ang score ay maging 103-104 at lamang na sila ng isa. Dito na nga rin napatawag ng timeout si Coach Recto. Ginamit na niya ang isa sa natitira niyang timeout. At sa pagbalik naman ng players ng Divers sa bench nila ay sinalubong si Calvin ng masayang ngiti ng kanyang mga kakampi. Tumango nga lang si Calvin na binatuhan pa ni Rare ng tubigan. Pwede ka na magpahinga kung gusto mo. Kaya ko na ito. Sambit nga ni Calvin at napatawa naman si Rare nang marinig iyon. 1 minuto na lang, isa pa, baka paglaruin na uli nila si Ramirez. Sabi naman ni Rare at tumango na lang si Calvin. Kagaya lang dati, parang wala kang ganang magbasketball kahit galingan mo. Akala ko nagiging kagaya ka na noong naging laro ninyo ni Ricky. Kaso mukhang wala pa rin pala. Hindi rin kita masisisi dahil magmula na mag high school ka ay kasama mo na si Gail. Kahit ako, hindi ko akalaing mangyayari iyon sa inyo. Nasabi na nga lang ni Rare sa sarili na huminga pa ng malalim. Minamasahe nga rin ng isa niyang kakampi ang kanyang binti at kasalukuyan nga rin ay sinasabi si Coach Salome sa kanila. Nakita kasi nito ang pagtayo ni Ramirez at mukhang paglalaroin na ito. Calvin, ikaw na ang bahalang tumapo sa game ni Ramirez. Tumango naman si Barrientos at pagkatapos noon ay sumilbato na nga ang referee. Hudyat ito na magpapatuloy na ang natitirang oras ng laban. Sa team nga ng Ormin ay makikita ang kalmadong pagbalik ni Ramirez. Huwag lang ninyo silang papuntusin sa possession nilang iyan. Sure na tayong makukuha natin ang panalong ito. Sabi pa nga ni Coach Salome at doon na nga napasigaw ang kanyang mga manlalaro na pawisang pawisa na. Pagkasambot nga ni Ramirez sa bola ay dito na nga niya seryosong pinagmasdan ang pwestuhan ng kanyang mga kalaban. Inalala rin niya ang sinabi sa kanila ng coach nila. Sa paglapit nga sa kanya ni Barrientos ay doon na siya umatake ng walang alinlangan. Mabilis na screen ang ibinigay ni Magsaysay para sa kanya
At doon na nga naiwanan ni Ramirez si Barrientos na mabilis namang inilayo ng kakampi niya. Walang tigil si Ramirez at sa pagdating niya sa basket ay dito na nga siya tumalon para pumuntos. Mula nga sa likuran niya ay makikita nga si Marquez na hindi raw hahayaang mangyari ang pagpuntos na plano ni Ramirez. Huli ka na. Sambit nga ni Ramirez at inilayo niya ang bola sa pamamagitan ng paglayo ng kamay niyang may hawak dito. Dito na nga rin niya pinakawalan ng bola at ang mga manonood ay napatayo nang bigla na lang ding dumating si Barrientos. Hinampas nito ang bola na kinabigla ng team ng Ormin. Nagulat sila sa pagdating ni Barrientos at napakuyom na nga lang si Magsaysay dahil nakawala pa rin ito sa kanya. Pinamalas nga nito na may taglay rin siyang bilis, lalo pa nga't ngayong last quarter lang siya naglaro. Sorry, pero kami ang mananalo sa labang ito, sabi ni Calvin at sa paglapag nila ay doon naman sumulpot si Salonga para sa rebound. Kaso sinupalpal ni Orense ang plano nitong putback shot na nagpalunok sa mga manonood. Tumapo ng bola at makikita ang mabilis sa pagtalo ni Marquez palabas ng court para hampasin ito pabalik. Bumagsak si Rer at ang bola ay makikitang inaabangan na ni Gargiano kaso hindi ito papayagan ni Barrientos. Kumawala ang mabilis sa pagtakbo nito na kahit si Ramirez ay naiwan. Bago ka tumigil sa paglalaro, gusto kong tayo ang magkampiyon sa ligang ito, Calvin. Kaya ikaw na ang bahala. Sambit na nga lang ni Rer na ramdam nang hindi na niya yata kaya pang bumangon agad. Nagwala nga ang crowd nang si Barrientos ang sumambot sa bola nang nagdidilim ang paningin. Isang pass break ang kanyang ginawa at napalampas din sa kanya si Gargiano at Magsaysay nang bumigla siya ng hinto sa may 3-point area. Tatalo na siya nang biglang lumitaw sa likuran niya si Ramirez na napaseryoso dahil hindi pa tumatalon si Barrientos. Hindi, alam niya. Sambit ni Ramirez sa isip na napailing na lang dahil sinabayan ni Barrientos ang pagbaba niya ng pagtalo nito. Dito na nga rin napatayo ang mga manonood. Sumilbato ang referee at ang mga manlalaro ng Ormin ay napaseryoso na lang dahil sa pag-upo ni Barrientos sa sahig ay makikita rin ang pag-arko ng bola sa ere. Matatalo sila kung papasok ito. Nakataas na nga rin ang kamay ng referee na nakasenyas gamit ang 3 daliri. Mula naman sa likuran ay makikita si Rer Marquez na dahang-dahang umumis ang labi habang ang bola ay pababa na ng pababa. Ang maging player ng national team at makapaglaro laban ng malalakas na teams ng ibang bansa, iyon ang pangarap ko. Kapag nangyari iyon, sana manood ka, Kuya Rer. Siyempre, kasama roon si Gil. Narinig na nga lang ni Rer ang masayang boses ni Calvin sa kanyang isip na matagal na niyang hindi naririnig. Ang mga panahong palagi pa nitong kasama ang babaeng iyon.